Si Ombudsman Samuel Martires ay naging sentro ng atensyon sa mga pagdinig ng House of Representatives kaugnay ng mga polisiya at desisyon ng kanyang opisina. Isa sa mga pangunahing isyung tinalakay ay ang mga pagbabago sa pag-acts ng publiko sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worths ayon ng mga pampublikong opisyal. Sa mga pagdinig, dinepensahan ni Martires ang kanyang posisyon na limitahan ang access sa SALN bilang proteksyon umano laban sa maling paggamit ng mga impormasyon para sa paninira o political harassment. Bagamat may ilang mambabatas at mga grupo na nagpahayag ng pagkabahala sa kanyang mga pulisya, mariin namang ipinaglaban ni Martires ang kanyang pananaw na dapat protektahan ang mga opisyal mula sa walang batayang akusasyon. Ang kanyang pagharap sa House Inquiry ay nagbukas ng mas malawak na diskusyon tungkol sa transparency at accountability ng mga opisyal ng gobyerno, partikular na sa ilalim ng pamumuno ng Ombudsman. Ating taong bayan. So may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka-regular ito na ibinibigay for audit? Mr. Chair. Your Honor, please. Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Kasi Mr. Chair, gusto ko lang pong gusto ko lang pong doon. Kasi nire-require po 'yon ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Po hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So I beg to disagree po, no. Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po re-resibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ho yung resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know, but if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then, alisin ho nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din doon po kami gumagastos ng transportation expense ng pagkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag-submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sakay niya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na pinamanmanan ako isang empleyado ng ombudsman, pinasundan ko, abay, siguro may hirapan yung intel officer na every now and then, bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kuminsan lumalakad po na investigador 5. Yung 5 pong yun binawasan ko.
Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang Little Indian yung gawain ng 10 Little Indian, bakit hindi ba nga ba gawin ng isang Little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kung pinalalakad o dalawa. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, 3 sila akong pinapupunta. Yun po ang pero hindi ko sinasabi sa kanila, magbigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyo yung tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat. Yes, thank you very much po doon sa explanation. Siguro with due respect to our ombudsman, hindi po ito nakakatawa, no? At hindi ito pwedeng sabihin na walang resibo dahil taon-taon po nakikita natin tumataas ang confidential fund. So kung ganyan po yung sinasabi ninyo, so baka ma-encourage ang mga lahat ng government offices na gumamit na lang ng confidential fund kung wala naman itong resibo. Kaya nga po meron tayong circular na dapat pong sundan ng ating lahat ng mga agencies. And ako personally, kung talagang mga investigation, yung ombudsman, pwede rin tayo dapat na mag-ano ng confidential, pero dapat with the proper liquidation ng mga ganito. Kasi kung sasabihin niyo na kahit wala na kaming confidential fund, so it's all right, mailagay yan doon sa dapat na paglagyan, katulad ng sinasabi niyo kanina, and other services. But to remind the ombudsman, dapat po maging observe natin yung due diligence at saka dun sa paggamit nitong confidential fund. So yun lang po. At saka yung savings, pag sinasabi po natin na savings, yun nga po yung ginagawa, minsan nagdududa kami, maraming mga PS na hindi naman nagagamit, nagsisave sila, and so on. Kaya dapat magamit po ito. Kagalang, Your Honor, please. Bagamat yung binigay po sa amin ng DBM is way below what we were asking, kontento na po kami doon sa 5 point something na budget na binigay ng DBM. I don't want to ask for more. Yung pong diferensya siguro nung inihiling namin sa binigay ng DBM, ay ibigay niya lang ho sa mga projects, mga proyekto na kailangan po ng taong bayan. Kami po pagkakasyahin namin, higpitan po namin ang sinturo namin sa Office of the Ombudsman, pagkakasyahin po namin anumang pera ang ibigay ninyo sa amin. Huwag lang po ibaba sa previous years. Maraming pong salamat. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Ombudsman. Magandang umaga po. Thank you, Representative Plato. Salamat po sa inyong generosity, Justice Martirez. I'm so glad that you mentioned that. Pagkatapos po ng inyong stint sa Ombudsman, pwede na kayo maging preacher. Welcome po. I would welcome you to be a preacher. Anyway, I'd like to recognize Representative Mark Go of the majority, please. Thank you. Minority, okay. Deputy Minority Leader Franz Castro. Muntin na kitang makalimutan. Oo. Muntik na rin ako mag-point of order, Mr. Chair. Anyway, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating colleagues, sa pamilya po ng Ombudsman. Okay, so ang tanong ko po first ay yung tungkol po sa confidential fund. Okay, so sa confidential fund po, Mr. Chair, from 2016 to 2024. So, mapapansin po natin yung confidential fund na appropriated ay like 20 million in 2016. Actual obligation is 8 million. 2017, 20 million. Obligation is 14 million. 2018, 20 million. Actual obligation is 13.4 million. 2019, 33.7 million. And then yung obligation po is 26.9 million. So, kung babanggitin ko pa po yung iba, 2021,
confidential fund is 33.7 million, o actual obligation is 13 million. 2022, 51 million ang confidential fund, pero ang actual obligation is 18.693 million. 2023, 31 million, so wala pa po yung yung obligation, actual obligation. And then, you proposed 51.4 million for 2024. So, ang first question ko po dun sa confidential fund. So, ganun po yung yung ina-appropriate. Pero yung utilization, makikita natin ay mga 40 to 45% on the average. Can you explain that, Mr. Chair? Kung makakapagtipid po kami, bakit nga ba hindi? Kung kami po ay makikisuyo sa Intel community na hindi kami gagastos, bakit nga ba hindi namin gagawin? Kung may dadaan namin sa ngiti doon sa mga members ng ISAF na amin sometimes kinakausap para tulungan kami mag-imbestiga, bakit nga ba hindi? So kung makakatipid kami, gagawin namin. Ngayon, with respect to this confidential fund, I must be honest with you that the 51 million given to us by the DBM, which is the same amount that was proposed to the Office of the Ombudsman for the 2023 budget. 2022. 22? 2022. Yeah. Yeah. You can also, for 2023, I think it was also 31. 30 million, 31 31 million. Pwede nyo bawasan ulit ng 20. Gawin nyo ulit yung confidential na fund namin na 31 million. Yung 20 million, isilagay na lang po ninyo kung po pwede po sa MOOE. We will learn to survive with the small amount that you will give us. I promise you that. Kaya sabi ko nga po, kung kami po ay makikisuyo sa Intel community na idadaan sa tasang kape, marami po kaming kaping barako sa opisina o idadaan sa ngiti, gagawin po namin. Maraming pong salamat. Yes, thank you very much, Mr. Chair, dun sa explanation po ng ating Honorable Ombudsman. So, napapansin lang po natin, no, dahil tama po yung sinabi nyo kanina at inamin nyo na napakabagal po noong investigation, nung lahat ng yung ilang mga kaso. At kanina nga po yung ating pong colleagues earlier, sinabi niya po yung yung percentage ng mga natatapos na kaso. So, kung meron pong ganitong confidential fund ay bakit po na natitipid? So, hindi po ba dapat ay gamitin ito kung talagang gamit? Kasi hindi naman to pwedeng gamitin sa iba eh. So, itong sinasabi natin. Kasi kung nagsisave po tayo, kinako-compromise natin yung halimbawa yung mga programs. Kasi itong confidential fund, you have to submit yung programs, activities, and project na related sa confidential. So, I hope, di ba, na ano nyo po to, na-utilize nyo, considering na marami tayong iniimbestigahan ng mga kaso. So, ito po bang mga confidential, can you give us the general stroke, no, or not specific, kung saan nyo itong ginagamit itong confidential fund para po sa information po ng ating taong bayan. So may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka-regular ito na ibinibigay for audit? Mr. Chair. Your Honor, please. Pag na-require nyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yon. Kasi Mr. Chair, gusto ko lang pong gusto ko lang pong doon. Kasi nire-require po yon ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Po hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So I beg to disagree po, no. Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po reresibuhan ang isang intelligence officer na
sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso, ano ho yung resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then, alisin ho nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din doon po kami gumagastos ng transportation expense ng pagkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag-submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sa kanya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na pinamanmanan ako isang empleyado ng ombudsman, pinasundan ko, abay, siguro mahihirapan yung intel officer na every now and then, bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kuminsan lumalakad po na investigador 5. Yung 5 pong yun binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang Little Indian, yung gawain ng 10 Little Indian, bakit hindi ba nga ba gawin ng isang Little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kung pinalalakad o 2. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, 3 sila akong pinapupunta. Yun po ang pero hindi ko sinasabi sa kanila, magbigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyo yung tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat. Yes, thank you very much po doon sa explanation. Siguro with due respect to our ombudsman, hindi po ito nakakatawa, no? At hindi ito pwedeng sabihin na walang resibo dahil taon-taon po nakikita natin tumataas ang confidential fund. So kung ganyan po yung sinasabi ninyo, so baka ma-encourage ang mga lahat ng government offices na gumamit na lang ng confidential fund kung wala naman itong resibo. Kaya nga po meron tayong circular na dapat pong sundan ng ating lahat ng mga agencies. And ako personally, kung talagang mga investigation, yung ombudsman, pwede rin tayo dapat na mag-ano ng confidential, pero dapat with the proper liquidation ng mga ganito. Kasi kung sasabihin niyo na kahit wala na kaming confidential fund, so it's all right, mailagay yan doon sa dapat na paglagyan, katulad ng sinasabi niyo kanina, and other services. But to remind the ombudsman, dapat po maging observe natin yung due diligence at saka dun sa paggamit nitong confidential fund. So yun lang po. At saka yung savings, pag sinasabi po natin na savings, yun nga po yung ginagawa, minsan nagdududa kami, maraming mga PS na hindi naman nagagamit, nagsisave sila, and so on. Kaya dapat magamit po ito. So, yung next po ay tungkol doon sa Memorandum Circular number 1 as regards to the submission ng mga SALN. So, nagsasubmit po ba ng SALN ang Presidente at Vice President? Yes, Lately, Your Honor. okay. Thank you po. Yes, Your Honor. The President, I think,
President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte has submitted their Okay. silence. Thank you for the information. Doon po sa Memorandum Circular Number 1, Section 6, Lifestyle Check, even without SALN. So, how often po nagko-conduct ang ombudsman ng mga lifestyle check po? So, have you conducted lately ng mga lifestyle check po sa ating mga official and government employees po? With all due respect, Your Honor, mayroon lang po sana akong gustong itanong eh. Mayroon po bang batas na nag-require na mag-conduct ng lifestyle check? Nagka-conduct po kami ng lifestyle check in connection with cases that we're investigating. Nagka-conduct po kami ng lifestyle check pag nag-file ng kaso for unexplained wealth. Nagka-conduct po kami ng lifestyle check nang hindi na namin kailangan i-publicize pa that we're conducting a lifestyle check on this particular government official or employee. But the only question is, what law has been violated? The law on lifestyle check, where there is none? Or shall we proceed to forfeiture when we find that the properties of this particular government official or employee is not commensurate to his salary? Which again is debatable. Marami po sa ating maraming pera o maraming ari-arian na maring not commensurate sa kanyang income. Pero lingid sa ating kaalaman, yung asawa ay nagdinegosyo. Lingid sa ating kaalaman ay nagbabayad naman pala ng tamang buwis. But para sabihin na nagla-lifestyle check kami at ito ay ipangalandakan namin sa publiko, hindi po namin gagawin yon. We will conduct our investigation discreetly. I must admit we are now conducting some lifestyle check on some government officials, but I cannot say sino po sa kanila. Yes, thank you po. Hindi ko naman po sinasabi na sasabihin nyo. Tinatanong ko lang po kung I'd nagaganap like to yung... remind Yes, thank you, Congresswoman Mr. Franz, Chair. Last na po ito. Okay. So hindi ko naman po sinasabi na sabihin nyo kung sino po yung nila lifestyle check nyo po. Kasi it is in your memorandum po na on Memorandum Circular Number 1, Section 6. So, yun lang po, Mr. Chair, at maraming salamat po sa ating ombudsman. Thank you, Congresswoman Franz Castro. I would expect later on, ikaw na mag-terminate sa minority ng budget ng ombudsman. Hindi pa. Anyway, I'd like to call Representative Mark Go for his interpellation. Thank you very much, Mr. Chair. Ating pong Ombudsman Samuel Martires at sa mga ibang kawani ng Ombudsman. Habang sumasagot po si Ombudsman Martires, ako po'y talagang nakikinig at ako po'y natouch sa kanyang mga very candid at makadiyos na sagot sa ating pong mga katanungan. At dahil po dito, ako po'y naniniwala sa kanyang binanggit na kailangan natin talagang yung God values formation sa pagsugpo ng korupsyon sa ating bansa. It all starts from us, from our people. Kaya kailangan po natin siguro, dahil ako po is nasa Committee on Higher and Technical Education, titignan ko po ito kung pwede po tayong gumawa ng educational na batas na ang pagtuturo ng isang God or yung values centered on God should be included not only in the higher education curricula but also in the basic education. Napakahalaga po nito. It should be self-driven among us and among the people who will pursue a move against this corruption. Pangalawa po, gusto ko pong suportahan yung nabanggit ng ating Deputy Ombudsman Chua na kailangan isama natin as special provision dito po sa ating GA, yung provision na yung income na masisave ng ating ombudsman ay magamit nila sa kanilang ibang mga proyekto within the agency, no?
At pangalawa, yung bigyan ng kapangyarihan ang ating pong ombudsman na na-restructure yung opisina para po maging epektibo. Ako po ay naniniwala na kailangan hindi lamang tama yung paggastos ng budget, kundi maging episyente. Kaya kung may savings ang departamento, dapat i-praise pa nga natin kung talagang may savings dahil they did a lot of efforts in reducing their costs in their operation. At yun ay magamit sa ibang bagay na makakatulong sa ating bansa. Doon naman po sa issue ng ang mga abogado, meron po ba tayong problema sa pag-hire ng mga abogado dito sa ating bansa? Kasi ang gusto po niyong gawin ay doblein ang mga abogado sa Ombudsman Office. Sa palagay po ninyo, ito po'y marirealize po ninyo sa susunod na taon or this year, yung pong pag-hire ng more than 400 lawyers na inyong nabanggit, Mr. Chair. Yeah. Marami pong salamat, Congressman Mark Go. Sana nga po, matapos namin tong taon na ito, kanya lang ang problema namin ngayon sa isang posisyon kung minsan 200 ang aplikante. So if we're talking of an additional of 300 lawyers, you expect that pang ilan? 100. So medyo nahirapan sa interviews, but we will try to finish all these things before the year ends. Kaya lang naman nabalam din ang hiring namin noon because we were trying to rationalize ano ba talaga gagawin ng mga lawyers natin. Saan natin sila itatalaga? Anong gagawin nila? Yun lang po. Thank you, Mr. Chair, Mr. Ombudsman. Yung pong pangatlawang tanong ko, nabanggit kanina ninyo na kung pwede, yung COA sa pamagitan po probably ng isang legislation na kung meron lang silang observation on their audit, hindi na muna i-publish ito. Lalong-lalo na at the end of the day, after the audit, gumagawa naman po sila ng exit meeting with the concerned agency. Ito po talaga palagay ko tama kasi po ako'y galing sa pribadong organisasyon, ganun po ang ginagawa ng mga external auditor namin. After the audit is done, they do an exit meeting with us and discuss yung mga observations nila that should be addressed by the concerned agency. So palagay ko napakaganda pong suggestion nito at kung pwedeng magawa yan, malesen po yung hindi magandang perception ng tao din at gagawa ng aksyon yung tao ayon dun sa findings na nakuha o na ilagay ng Commission Audit sa kanilang report. Ako po'y sumusuporta din doon at siguro sa lalong madaling panahon ay dapat bigyan natin ng impormasyon ang Commission on Audit sa ganitong balakin natin at kung kailangan na magkaroon ng batas ay gagawin po natin yon. Yun lang po ang aking observation at ito pong representation ito, nung pong binanggit ninyo na kaya ninyo na ang operasyon ng Ombudsman with this budget of 5 billion at alam ko po kayang-kaya ninyo ito, baka makapag-save pa po kayo nito. At ako po ay sumusuporta sa inyong budget at sana yung plano ninyo na magkaroon ng digitization ang ombudsman ay ito pong malaking makakatulong sa inyong opisina. So again, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Thank you.